Good morning everyone. Sa umaga pong ito, atin pong tunghayan ang isang topic na umuugong at patuloy na nagiging maugong, hindi lang po sa Pinas, kundi sa buong mundo. Alam niyo po ba ito ay may kinalaman sa Pax Silica? Right now, hindi ko lang po sasabihin na Pax Silica because ang Pax Silica po, pag narinig natin si Pax Silica, maririnig natin lagi dyan, nakaakibat ang AI o yung artificial intelligence na tinatawag. Okay? So ito na ba ang signs of the times? Meron po tayong 5 punto na galing sa Bible. Tapos, syempre, meron din tayong 5 verses na galing sa Bible. Or should I say, meron tayong 5 punto at meron tayong 5 verses from the Bible. Okay. Number 1 point natin, global tech, unity, fulfills end time prophecy. Alam niyo po ba itong AI po talaga, isa po sa pinakahangarin nito ay maging unite ang mga tao. Bukod sa mapadali ang mga transaksyon, mapadali ang mga bagay-bagay, magkakaroon ng maraming trabaho mga tao. But this is a sign of global unity, my friends. Pax Silica unites nations through AI chips and supply chains. Exactly the kind of one-world system Scripture warns will appear in the last days. Centralized power, global control, and the promise of peace and security apart from God. Meron po tayong verse dito, 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. While people are saying peace and safety, yan nga po yun eh. Destruction will come on them suddenly, and they will not escape. Susunod na punto. AI, knowledge increase at the time of the end. Daniel was told knowledge would greatly increase in the end times. AI is the ultimate fulfillment. Machines now process, learn, and speak beyond human capacity. Oo nga, no, kalain nyo, pag may problema ka, pumunta ka lang minsan kay, doon sa mga AI generated na, no, na mga apps, masasagot yung mga problema mo as if para silang nakikiramay sa dinadala mo. Parang alam nila yung damdamin mo. Ganyan na po ngayon eh. Exactly what was sealed until now. Kaya may sinabi kay Daniel isil mo muna ito. Kasi marami pang mangyayari sa mundo, ibig sabihin nun. At ngayon yung selyong yon, unti-unti na po nabubuksan. Dahil akalain mo, ang machine nga magsasalita. Isa po yan. Tignan mo ito Tignan po ninyo to. Daniel chapter 12 verse 4. But you, Daniel, close up and seal these words at the scroll of the scroll. Hanggang kailan? Until the time of the end. Sabi, many will go here and there, and knowledge will increase. Yan po ay isang dakilang katotohanan na hindi mapapasubalian. Number 3, the speaking image of the beast. Now technically possible. Sabi, nung araw akala ko isang rebulto. Alam niyo yung parang mga rebulto. Alam naman natin kung ano yung mga rebulto, di ba? Isang gagawa ng malaking rebulto, yung mga bantayog, mga malaking estatwa, magsasalita. Pero sa pag-usad po ng AI, mukhang hindi po siya rebulto. Mukhang isa siyang malaking, parang hindi natin alam, pero high-tech na robot or something. Tingnan niyo to Revelation describes an image that is given breath. Palagay ko robot ito. It speaks and enforces worship before this age. Robot na mukhang tao, ganun po. It was impossible way back then. But today, AI can give voice, intelligence, and surveillance to a global system. I told you, parang robot nga siya. Ready to be the Antichrist instrument. Yung mga bagay nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga bagay na parang dati impossible. Tingnan natin ngayon, tingnan nyo sa Revelation 13:15. It was allowed to give breath to the image of the beast so that it might speak and cause those who would not worship the image to be slain. Tingnan mo itong number 4. AI enables the mark of the beast, global economic control. Ito na po, Pax Silica builds the infrastructure for total global monitoring and control. Monitoring and control. How can I be monitored by Pax Silica? Well, kung makikita nyo po ang nature ng Pax Silica, ito ay para po pabilisin ang technology. Alam niyo po ba pagdating ng 6G, I believe ito po ay malaki ang connection. Yung 6G na tinatawag na connection sa mga cellphones natin, sa mga internets.
Tingnan niyo po, Pax Silica builds the infrastructure for total global monitoring and control. Pero ito po ay AI-driven identification, biometrics and link economies create the exact system where no one can buy or sell. Kasi mamonitor ka nga eh. Alam nila kung hindi ka nakatatak. Alam nila kung wala kang tatak. Parang ganun po ang ano nito. Pero wala pa po tayo sa tribulation, okay? Exactly as John prophesied. Ang point ko lang po bakit tinatapik ko ang Pax Silica is that para malaman natin na yung mga gagamitin ni Antichrist nakaredy na po. Revelation 13:16 to 17. It forced all people to receive a mark on their right hands and their foreheads so that they could not buy or sell unless they had the mark. So napakasigurista nitong Antikristo. Walang marka, walang bili. Walang marka, walang pagkain. So napakahirap na klase ng uri ng panahon na mabuhay sa tribulation. That's why, kung pwede kang maborn again ngayon, why not now? Diba? Revelation 13:16 to 17. Again, ulitin ko po to. It forced all people to receive a mark on their right hands or their foreheads. So that they could not buy or sell unless they had the mark. Pinakahuli, deceptive signs and wonders. This is yung AI deceives even the nations. Don't get me wrong. Ang nakalagay dito sa point ko, AI deceives many nations. While pwede po, pero ang AI po ay gift po ni Lord sa atin. Maganda po ang AI. Bakit ka po ninyo? Hindi lang po natin namamalayan, pero nung isang dekada pa tayo gumagamit ng AI. Okay, tingnan po natin. Kayo po ba, kayo mga Kristiyano, tatanungin ko, nung panahon po ng 2011, 2012, nakapag-download po ba kayo ng Bible app? Hindi po ba? That's AI. Pagkatapos, pag hindi mo makita yung verse, hahanapin mo, AI yun. Di ba? Tapos, nakapag-download na rin ba kayo ng yung mga katuwaan dati na yung mukha mo mag-iibang itsura? Di ba? Gagawin ganito, gagawin ganyan. Mas high-tech nga ngayon, pero dati meron na, di ba? Mga 2012. Tuwang-tuwa na tayo noon. Bata pa kami noon. Tuwang-tuwa na po tayo. Di ba? Nagawa nyo na yan eh. So lahat tayo nakagawa ng AI. Kaya ang AI po maganda by nature. Pero ang point lang po natin sa pag-aaral natin, ang AI ang gagamitin ng Antichrist. Doon lang po. Pero ang AI po maganda by nature. AI is a gift from the Lord. Hindi po siya masama. Pero maski mabuting bagay ginagamit ng kaaway, di po ba? So tingnan natin to. Deceptive signs and wonders. Mahaba pang oras natin sa TikTok. AI deceives even nations. Jesus warned that false signs and wonders would deceive many in the last days. That ay impulse na sabi ko. AI can create deep fakes, synthetic miracles, and proof that looks utterly real. Kalain mo, yung lolo mo na namatay na ng matagal na parang pwede mo makasama sa video ngayon, di ba? Parang ganun, parang totoo. Hindi, pero ngayon parang obvious pa na parang fake nga. Pero darating ang panahon, pag advance na, hindi mo na makikilala. Okay? Kaya nga may strong delusion to prepare the world to follow the Antichrist. May strong delusion talaga sa mundo. Matthew 24:24, for false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive if possible even the elect. Yung elect po dito, siyempre na bang bansang inelect? Israel. Kaya yan, hindi po church ang inelect, ang Israel po. Kaya ito pong verse ng ito pong buong Matthew 24 po ay para po sa mga Hudyo, hindi po para sa atin to. Okay? Para po sa tribulation po yan. Closing thought. Pax Silica promises peace through silicon and AI na hindi naman po masama. But the Bible says no technology can save us. Only Jesus Christ is our peace. When you see nations under AI and tech alliances, lift up your head. Your redemption is drawing near. Trust not in chips or codes, but in the living Word of God in Jesus Christ, which no machine can replace. Kaya ang pinaka-best gesture ng Kristiyano ay hindi tumingin sa kabila at sa likod. Ang pinaka-best gestures ng Kristiyano, hindi rin tumingin sa harap, kundi tumingin sa itaas. Lift up your head. Because Jesus Christ is coming soon to take you for the rapture. Dahil kung nagtiwala ka talaga sa Kanya, nagtiniwala mo ang kanyang kaligtasan sa Kanya, mapapasama ka sa rapture sa ayaw at sa gusto mo. Walang imposible, papangyarihin ni Jesus. Dahil yan ang mangyayari sa last days. At sa huling panahon, ira-rapture tayo. Okay? So salamat. God bless sa ating lahat. Thank you.